Hi, ako po si Master Hans ko. Pag-usapan natin ang Year of the Wooden Snake. Ano nga ba ang mga posibleng mangyari sa Year of the Wooden Snake? Alam nyo ba ang Wooden Snake sa 2025, mas kalmado ang energy niya kumpara sa last 2024 na Year of the Wooden Dragon. Alam nyo ba, itong taon na to mas hindi ganun ka aggressive o mas hindi ganun katapang ang conflicts na nakita natin last year. No? Last year, dami natin nakita mga gera, ang mga init ng ulo, gulo sa politika man, sa iba't ibang bansa na gera, maraming mga trahedya nangyari. This year, mas malalesen, pero hindi ko naman sinabing magandang taon So also this year, pero ibig sabihin niya na kailangan pa natin doble ingat dahil alam niyo naman, ang snake pag nag-strike yan, deadly yan. Ayan ang mga tip ni Master Hans, no? So ang snake natin this year at ang wood snake natin is double-edged yan. Ano ibig sabihin ng double-edged? Pwede siya magdala ng mga wisdom, pwede siya nakatahimik lang, pero may mga padalang o may mga danger na posibleng mangyari rin this year. Ang this year natin, dalang snake, nadala siya nagpapalit ng balat. Ito po ay nagdadala po, pagpalit niya ng balat ay bagong opportunity, bagong growth, or bagong insight ang posibleng parating natin. Also, ang transformation ng taon natin na to nagsisignify also ng transformation, bagong insight at resourcefulness. Kailangan na maging resourceful tayo dahil mabilis ang mga changes na mangyayari. Parang snake din this year natin nag-a-adapt siya. Pag nag-a-adapt siya dapat sa mga changes. Kailangan sarili natin ngayon is evaluate natin yung sarili natin. Tapos, kailangan natin mag-strategize, magplano maigi, at pag may mga opportunity, strike agad. Huwag hayaan mawala ang mga opportunities natin. Alam nyo ba, ang chart ng 2025 natin ay wala or missing ang resource element. Ang resource element natin, need natin i-top up yan, no? Ang ibig sabihin ng walang missing resource element natin at ang 2025 natin, ang resource element natin is metal. Kaya ang lucky color natin sa 2025 is gold or metal color. Ang snake also dahil may venom, ang snake pag nag-strike yan, potential betrayal. Betrayal yan. Mas marami tayong makikitang mga betrayal sa relasyon. Pag alam mo na, pagpatapos ng bagong taon, no? Pagpatapos ng taon, marami talagang sumasabog ng mga betrayal. Also this year, kailangan natin yung trust dapat ma-earn and hindi yan basta-basta binibigay. Dapat pag-ingatan yan. Also this year, maraming mga changes na mangyari pero gradual lang change, hindi parehas na aggressive ng dragon last year na biglaan. Alam niyo ba ang 2024, last year na dragon, ang conflict star ay nasa center ng flying star. Ibig sabihin, last year talagang matitinding mga away, gulo, conflict, marami silang mga issues of mga influence, nag-aaway-away sila because of 2024. Nasa flying star feng shui ng center nila, center ng flying star feng shui ng 2024, ang number 3 star na conflict and misunderstanding or arguments. Ang 2025 naman ang center ng flying star naman natin ay nandyan po ang illness star. Illness star, so posible ang mga bagong sakit, posible ang mga pandemya, posible ang magkaroon po ng mga bagong conflict na may kinalaman pa rin po sa mga sickness, dahil ang flying star center natin ay nandiyan po nakaupo ang number 2, illness star. So lahat ng bahay po, lahat ng mga lugar ng kwarto nyo po, dapat magsapit tayo ng holo or ng ulu pang cure yan sa illness star na nasa center ng bahay natin. Ang conflict number 3, last year 2024, yung argument, misunderstanding, and conflict, to center na mga yon na illness star number 2, ito po ay posibleng magdala po yung last year ng mga conflict, mga init, mga gulo ng last year ng mga gera, posibleng this year mag-retreat at mas maging malas aggressive sila. Napagod na-exhaust na. Ang argument and conflict star natin ngayon ay lumipad naman sa northwest sector. At ang northwest sector ay ang sector ng mga leaders, ng mga father. Kaya naman kahit na hindi na ganun katindi pa rin ang mga conflicts, pero dahil may mga power struggle pa rin ang 2024 natin, dahil maraming power struggle 2025 natin, posible pa rin po ang mga conflict dahil sa northwest sector, ang flying star number 3 sa 2025. Yan po muna nagtatapos ang ating mga tips sa 2025 Year of the Wooden Snake. Abangan pa po marami pa akong video na i-create tungkol po sa 2025 paano maging mas maswerte ang ating Year of the Wooden Snake. Like,
comment, and share. I-follow nyo po ako facebook.com/HansKua, sa aking Instagram, Master Hans Kua, sa aking YouTube, Master Hans Kua, sa TikTok, Master Hans Kua, 0922-829-0382. Personal kang bumisita sa Lucky Charm Store ko po dito sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Paano? Kita-kita tayo sa next post video with Master Hans Kua.